Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa
Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Good morning, Jesus! Morning, Jesus. Yan. Nonol, dali! What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To serve Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day
to start praising the Lord. Minsan pa, everybody now. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love Him more Each day, my Lord. I love you more pala. I love you more and more each day. To know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. Amen. Indeed, it's a beautiful day to praise the Lord. Amen. And thank you, Lord, kay Sister Ella at kay Sister Chin Chin At Chin Chin, ng ating Laia Outreach. Amen. Ayan, glory to God. Oh, magandang umaga sa lahat sa ating Comfy family sa news Let us pray. Hallelujah. Lord, we glorify you. We thank you. Salamat po, Lord, sa mahimbing na pagtulog. Salamat sa maagang paggising at masiglang paggising. Itong buong araw, Lord, kayo po ang manguna sa aming endeavor for today. At Lord, lahat po ng mga kapatiran na pabiyahe, travel mercy, sa lahat ng mga nasa tahanan, Lord, salamat po at your word ay lagi naming daladala at aming buhay. Manguna po kayo sa amin sa umagang ito, sa salita mo, the fullness of anointing be upon us. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Romans 8:6. Ito ang ating memory verse of the week. Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ulitin natin, the memory verse of the week, Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Yan, meron tayong awitin dyan Living in the Spirit. Oh, living in the presence of the Lord is living in the Spirit. Oh, living in the presence of the Lord. Living in the presence of the Lord is joy, 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 joy. Living in the presence of the Lord is peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. I'm loving you. Nagano I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will.
Parang hindi yan ang kadugtong nun. Ang kadugtong yata nun, You are all to me, my Lord. 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 Ayan. Balik ulit. Living in the Siyempre, tayong lahat punong-puno ng awitin sa ating mga puso kay Lord, ano? Pagsimula ng paggising, ano? Amen. Glory to God. Yan, thank you Lord. Ngayong araw po na to, umpisahan natin ng Colossians 3. Alam nyo, pagka pinag-aralan nyo po ito, napakaganda niya. Kahapon, sabi namin 3:16 lang. Tapos nung pinag-aralan ko na yung hanggang sa number 1, sabi ko, hindi pala pwedeng laktawan to. Kasi simula dapat sa umpisa hanggang dun sa dulo. Mga kapatid, napakaganda. So for today, ang atin pong pag-aaralan is 1 to 11. Yan. Basahin po natin. Sige, basahin natin mga kapatid. Sa New King James Version, Colossians 3, 1 hanggang 11. If then you were raised with Christ, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your minds on things above, not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked, you live in them. But now, you yourselves are to put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and in all. The message of the Lord. Thank you, Hallelujah. Amen. Yes. Alam niyo ba na dito sa binasa natin, nung meron awiting binigay sa akin si Lord noon nung unang panahon. Siguro, ang tagal na nito, no? Siguro mga mid-80s. Ha? Mid-80s kasi yung since you have been raised, or since you have died and raised with Christ, set your minds on things above. Merong awitin dito Alam niyo kung ano? Ito yung awitin. Think Jesus. Tingnan niya. Baba ang konti. Teka, basahin ko muli mga kapatid So, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God.
Set your minds on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Yun yung ating pag-uusapan. Yung ating buhay ay hidden. Our life is hidden with Christ in God. What does it mean? What is the value? What is your conviction? Are we in this condition? Napakahalaga na maintindihan lubusan yung your life is hidden with Christ in God. Ano ba ang ibig sabihin niya na hindi minsan nabibigyan ng pagpapahalaga ng ating kalagayan sa ating Panginoong Hesukristo simula nung tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon na tagapagligtas at nandun tayo nga sa kalagayan ng Roma 8:6 ngayon ay ma-amaze ka. So, yun yung ating pag-uusapan. But before that, ito na nga yung awitin. Thank Jesus every time. You've got to renew your mind. My friends, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you've got to do is reach out. One more time. Sige. Think Jesus every time. You've got to renew your mind. My friends, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you've got to do is reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out, reach out. Think Jesus every time. You've got to renew your mind. My friends, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you got to do, reach out. Ayan, Amen, amen. So, ano ba ang ibig sabihin sa atin nung our life is hidden in Christ with God? Pero, una sa lahat, basahin ko muna tong talata 12. Ito yung ating kalagayan. We are a special people na pinili ng ating Panginoon Diyos, yung followers, believers of Christ. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Dito meron tatlong napakagandang pagpapala natin. Una, tayo yung chosen as believers sa pagkarami-raming tao dito sa mundo. Tayong mga mananampalataya ni Kristo na tinanggap siya bilang sariling Panginoon na tagapagligtas at namumuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos at patnubay at gabay ng Espiritu Santo sa awat grasya, nakakagawa ng kalooban ng Diyos, tayo yung special people. Pagkatapos, tayo yung holy and beloved. So, tayo yung set apart for the Master's use. Our life is separated from this world, separated from sin, and our life is consecrated
to God, and that is being holy. And beloved, meaning to say, tayo'y child of God, na alam natin ang ating Panginoon Diyos at na ipamamalas natin ang pag-ibig sa ating kapwa sapagkat yan ang children of God. So ano ba itong ibig sabihin sa inyo ng our life is hidden in Christ with God? Ano, ha? Alam niyo ba, noong unang panahon, laging nakikita ko yung pagmumuestra ng mami o ng daddy at ng mga fellow o mga elders din, maski man yung mga mangangaral ng salita ng Diyos. Hawak nila yung Bible, tapos merong illustration na tayo yung marker, may marker nung araw andyan. Tapos yung marker na yon, illustration na tayo, yung Bible, it is the Word of God, it is our very existence, the life, ang ating spiritual food, and it is Jesus Christ Himself, the Word of God. Pag binuksan na ganun, tapos ilalagay yung marker, illustration na tayo, tapos isasara. So yun lagi yung nakikita kong illustration na our life is hidden with Christ in God. Ano, ha? So, being hidden with Jesus Christ means we have a new life, a living hope, a blessed assurance, a secure refuge, and a heavenly perspective. Pag-usapan natin ito, mga kapatid, na napakayaman at napakaganda ng kalagayan natin sa ating Panginoong Jesucristo simula nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Di ba, Beb? Amen. Hallelujah. Ako na? Ito, ano ibig sabihin ng our life is hidden in Christ? Our life is hidden with, di ba nakalagay doon? With Christ in God. So, meaning to say, we have a new life. Yung ating lumang pagkatao, nalibing na. Yung ating kasalanan, nalibing na. Si Kristo'y nabuhay, tayo'y nabuhay, at meron tayo ngayong bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba napakaganda niyan na kapag sinabing our life is hidden with Christ in God, it means we have a new life. Ano, ha? It means we have a living hope. Pag sinabi nating living hope, meron ditong talata sa Bible na napakahalaga. So, being our life is hidden in Christ, meaning to say, may bagong buhay na tayo. But there are times na itong old life ay pilit na bumabangon. Yung ating mga pamumuhay nung araw ay parang nabubuhay, papatay na yan. Yan ay nalibing na kasama ni Kristo. Wala na yung kapangyarihan sa atin. The power of sin is broken. Tayo ngayon ay namumuhay na in newness of life, living a life with Christ. Ano, ha? So pag sinabi nating living hope, dito sa unang Pedro 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ayan, ano. Alam niyo ba na tayong mga by God's grace nasa Panginoon Diyos, ipinapumuhay ang kanyang kalooban. Ang birthday natin ay dalawa. Dalawa ang birthday natin. So, ako, 1955, ano, ha? Meron akong nabasa, sabi niya,
Kung ang birthday mo ay, halimbawa, ako January 30, 1955. So sabi niya, tingnan mo yung Genesis. January, Genesis daw. Tingnan mo yung chapter 1, verse 30. Tapos, tingnan mo kung ano. Yung bang sabi lang ng mga mangangaral, natuwa siya. Ano, si Saria, January 10. So, tingnan mo yung Genesis 1:10. Ano, ha? So, speaking about dito sa Living Hope, na tayo pinagpala na magkaroon ng bagong buhay kay Kristo, sa unang Pedro 1:3, ano, ha? So, tingnan natin, sabi ko nga, yung ating dalawang birthday. Yung birthday na pangalawa natin ay nasa John 3, lalo na sa verse 8. Pakibasa mo nga yung verse 8, please. So, hindi ka ba natutuwa na nung ipinanganak ka ako noong 1955, my life then ay wala sa kalooban ng Diyos. Pero sa John, 1 John 3, kahapon, 18, He first loved us. Minahal tayo ng Panginoon Diyos una sa lahat. Naalala nyo doon sa Efeso 2, 3 hanggang 4, ating buhay, patay sa Espiritu, pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, namatay siya nung spiritually dead pa tayo. Nakita mo yung kanyang pagpapalang ginawa. Kaya nga tayo ay mayroong pangalawang birthday, di ba? Sabi diyan. John 3:8. The wind blows wherever it wishes. Sa may flesh, born of the flesh and born of the spirit. Sa 8. Sa baba. Sa baba. sige. You hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. Doon sa ibang version, yung born of the flesh, yun yung ating physical birth. Pero yung born of the Spirit, ito yung ating pagiging born again with the Lord. Yun yung tanong ni Nicodemus kung paano siya ipapanganak muli. Kaya napakaganda ang ating birthday, dalawa. Meron tayong spiritual birth, tsaka meron tayong physical birth. Mamaya nga, ito nga panahon na to, pag ginunita mo, ang daming merong kaarawan. Pero yung kaarawan natin sa ating Panginoong Hesukristo, yung ating simula ng pagbabagong buhay, simula nung tinanggap natin siya. So our life is hidden with Christ in God. Ito yung meron tayong new life, meron tayong living hope. Itong ating pagiging born of the Spirit, living in the Spirit, tayong lahat, not of the flesh. Ito yung pangalawa, our life is hidden in Christ, meaning merong blessed assurance. Naalala niyo sa Hebrews 10:22. Ganito ang nasasaad. Sa blessed assurance. Sige nga. 10:22. Hebrews 10:22. Yes. Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. That is the blessed assurance that invites us to draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. You remember last week yung kay Pastor Fred, Sister Nilda, I believe, kung matatandaan nyo, yung nilinis ng ating conscience. Conscience is the moral sense of distinguishing what is right from wrong. Even our conscience is in subjection to the Holy Spirit now. Kasi minsan yung ating konsyensya, alam mo ng wrong, pero hindi ka naman nababagabag. Pero dahil sa our life is hidden with Christ in God,
paglapit natin sa Panginoon Diyos, nilinis na tayo with a pure heart and a clean conscience. But there are times na our life is hidden in Christ, pero parang kalus ang ating puso. Sometimes ang ating puso ay stubborn. Sometimes hindi ka na nababagabag kapag merong mga bagay na nasalungat mo sa kalooban ng Diyos, parang baliwala lang sa'yo. That is not supposed to be the case. Kasi our life is hidden in Christ. So, yung pag-draw near to God, napakahalaga niyan na tayo'y nilinis na, may bagong puso sa ating Panginoong Jesucristo, maski yung ating konsyensya. Pero ito'y pagpapala ng Diyos na mayroong, di ba, na nagkakaroon ka ng, there are times na kapag na-violate mo ang Word of God, meron kang guilt feelings. Pero yan, nabura na yan. Supposed to be. Kaya yun ang blessed assurance sa ating lahat na tumanggap kay Kristo Jesus. Ano pa ang susunod dito? Merong blessed assurance, a secure refuge. Ano ha? Ito, paborito to ng napakarami, yung awit 91. Ano ha? Yung whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ano ha? So, if you are living, if our life is hidden with Christ in God, secured refuge. And finally, we have a heavenly perspective. Ano ha? Sabi nga, set your minds on things above. But if we will have a checklist, in reality, pag sinabing set your minds on things above, meaning to say, mas majority ba ng, tignan nyo kung makatotohanan to ano yung laman ng isipan lagi ng mga tao? Isipin nyo. Di ba? May mga lehitimo, merong mga kaisipan na sa tingin mo ay justified, may kaisipan na minsan hindi tama, pero na-entertain mo. Nangyari na ba sa inyo yon? Kaya nga pag sinabing, set your minds on things above, kaya kung nga, yung pag inisip mo lagi si Lord, if you always think Jesus every time, is it possible? Tignan nyo lang. Oftentimes, o sometimes, ang laman ng ating isip minsan ay, madalas ba yung God of materialism? Madalas. Kasi nandito tayo sa earth, parang kailangan nating mabuhay. So, pagka yun na lamang ang laman ng isip mo, para bagang sabihin na nating pera. Pera is an amoral. It is neither good or bad. Pagka ikaw ay being used by money, being covetous or greedy, ay idolatry na nga yun. So, pagka our life is hidden with Christ in God, yung eternal perspective is always at work in our life na merong eternal value. So, kung sakaling yun na lamang ang laman ng kaisipan natin ay yung the God ng materialism, hindi tama. Kaya nga, ang buhay natin ay nakaset on things above. Ano pa ba? Yung the God ng hedonism, yun lang ba ang minsan na umuukupa
sa ating kaisipan. Checklist. Ano ba yung hedonism? Di ba, maaaring tayong lahat ay gusto natin ng pleasure. Pero kung yun na lamang ang laman ng isipan mo, baka hindi na heavenly perspective. Di ba? Parang ganun na lamang. Para bagang meron niya akong nung araw, magtatrabaho ng simula Lunes, halimbawa, hanggang Sabado. Pagdating ng Sabado, happy-happy. Para bagang yung life paikot-ikot lang na yun ang kumokontrol sa iyo, pero wala ka namang eternal perspective or hindi mo naman nabibigyan ng value ang mga bagay tungkol sa spiritual. So, kung ang buhay natin is hidden with Christ in God, meron ka laging eternal perspective in life. Ano pa ba? In reality, kasi tayo, kailangan natin ng, halimbawa, built-in kasi yung ating pagiging human being, halimbawa tayong mga kalalakihan. Kung ang laman ng isip mo lagi ay sex, wala. Medyo delikado. Although, yung kinreate tayo for procreation, tayong human beings. Pero kung yun na ang parang laging laman ng isipan mo, parang kahit anong ikot, nandun ka, hindi tama. Hindi tama. Yun. Kaya nga, yung laman ng kaisipan mo Ngayon, kung lahat ng laman ng kaisipan mo naman ay nasasagap mong basura sa takbuhan ng buhay o mga buhay ng may buhay o kung ano pa man buhay ang nasasagap mo, yun ang nagiging paglaman ng isip puso mo, malamang yun ang mai-share mo. Pero kapag sa Panginoong Hesus ka na, itong ating new life, yung ating future glory ang nasi-share natin. Na tayo citizens of heaven Diba? Although we are here on this earth, but we are not of this earth. Nasi-share mo ba yung dito, yung our life is hidden in Christ? Meron kasi tayong future glory na pangako doon medyo nagkukulang. Kaya nga, kung ang ating perspective ay heavenly o merong eternal perspective, parang yung ating life sa everyday, you are always aware of the presence of God in your life. Di ba mas mainam? So yun yung mga pagpapalang napakahalaga. At itong life hidden in Christ, it is really the work of the Holy Spirit in our life na tayong lahat ay baptized into one body. Nandiyan yan sa 1 Corinthians 12:12-13. So, tsaka pag sinabi nating our life is hidden in Christ, yung ating old history bago na. So, ang ating life ngayon is living in the presence of God, living according to His will. Tsaka pag sinabing our life is hidden in Christ, napakahalaga to na when God the Father, so our life is hidden in Christ, our life is hidden with Christ in God, natuwa ako When God the Father looks at us, He no longer sees the old sinful self. Yung hindi niya nakikita.
Yun, para bagang our Father in heaven ceases to count your sins against you because of your identification with the death and resurrection of His Son. Hindi ba? So, pag tinignan ka ngayon, hindi na nakikita yung iyong kasalanan. Nakikita na niya si Kristo. So, yun yung kayamanan na our life is hidden with Christ in God. Being hidden with Jesus means we have a new life, having a living hope, we have a blessed assurance, a secured refuge, and we have a heavenly perspective. Yung Bible is believers' instruction before leaving the earth. So, punuin natin ang ating buhay, pakainin natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Punuin natin ang ating puso't kaisipan ng salita ng Diyos. Pag punong-puno yan ng salita ng Diyos, yung mga wala nang puwang, yung mga bagay na di ka nais-nais ay makapasok. Kasi punong-puno na ng salita ng Diyos. Kasi our life is hidden with Christ in God. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pinakagusto ko doon yung your life is hidden in Christ. Kasi po, pagka kahit sinong tao na nanampalataya kay Kristo, pinapatawad ng Diyos yung kasalanan niya eh. Tapos tinatanggap siya in Christ. Pag yung hidden in Christ, alam nyo, yung sinasabi niya na pag tinitignan ka, hindi na nakikita yung ikaw. Buti na lang hidden in Christ. Oo, totoo. Lahat naman tayo eh. Wala namang magsasabi na, hindi, mas okay yung yung akong dati. Naku po, hindi. At ang pinakamaganda pa doon, kapag tayo naniwala kay Kristo, ang Diyos, ina-identify niya tayo with Christ's death and resurrection. Kasi, kaya ko nasabing ina-identify niya tayo sa death and resurrection ni Kristo, yun nga, namatay na yun dati, tapos ang kita ng Diyos sa'yo ngayon, yung resurrected na ikaw. Di ba? Kaya nga minsan kahit na, di ba, pasaway talaga tayo, dahil every time natitignan niya tayo, nakikita niya yung anak niya. Naalala ko yung sinabi ni Sister Nene nung isang prayer namin. Sabi niya, kapag ka ang isang tao pinatawad sa kasalanan, doon pumapasok yung love covers many sins, sabi niya. Kasi pagka nagsisi ka, yung sabi niyang kino-cover, nakakalimutan. Maski ng tao yung kasalanang ginawa mo kasi kinover ng Diyos. 'Di ba? So every time natitignan ka nila, hindi na nila nakikita yung dating ikaw, yung ginawa mong kasalanan, kasi ang nakikita nila sa iyo ngayon si Kristo. Ganon din ang Diyos. At alam niyo ba, ginagawa ng Diyos yun hindi dahil sa bumait na tayo. Ginawa niya yon dahil mahal niya yung anak niya. Kaya every time na ang tao'y naniniwala sa mahal na anak niya, ang tingin niya doon, ay, yan yung anak ko. Hindi yan si Ernie, hindi yan si Ali. Yan yung anak ko, si Kristo. Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. Now, dahil naniwala tayo kay Kristo at identified tayo with His death and resurrection, whatever Christ experienced, we experienced. Amen. Natawa ka doon dahil meron ka doon na-experience si Kristo na ayaw ma-experience lahat ng tao, yung sufferings. Identified kay Kristo eh. So, hindi mo pwedeng ihiwalay yung mga trials. But the suffering compares to the glory that will Cannot be be revealed. compared at all. Yes. Dapat wag mawala sa atin yun. Kaya tayo natatakot doon sa sa statement na yun na whatever Christ. Ito lang ang gusto natin eh. Whatever Christ have, we will have. Pero yung whatever Christ experience, we will experience. Ayaw natin pagdating dun sa sufferings. Yeah. Pero sabi nga ni Pastor,
Alam nyo ba na yung sufferings na yon, kaya rin nag-go through si Lord kahit nag-pray siya na baka naman pwedeng hindi na? Because it cannot be compared with the glory that is going to be revealed to us. Romans 8:18, sabi, For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Lagi kong sinasabi po yun at ine-example na kapag ka nasa timbangan at inilagay mo rito yung sufferings natin, tapos yung glory that will be revealed to us, mawiwindang ang timbangan kasi it cannot be compared at all. Oo hindi pwedeng hindi ka rin dumanas doon. Pero baka hindi kasi natin nakikita yung amazing and wonderful thing na yon na ginawa ng Diyos sa atin, na pag tinitignan niya tayo, hindi niya tayo nakikita. Believe me, hindi ka mahal-mahal ikaw. Hindi tayo kamahal-mahal. Pero dahil kay Kristo, naging kamahal-mahal tayo. Oo, mga kapatid. Amen. So, yun nga sabi ko, what does it mean? What is the value? Your conviction? Are we in this situation? Have you treasured it? Have you embraced it? Is it manifesting in your life? Yun nga isa, yung sharing our new life, sharing God's glory to anybody. Ang pinakamaganda pa dun, yung the spirit that raised Christ from the dead is the same spirit living in us all. Romans 8:11, grabe yun mga kapatid. Kaya nagagawa natin yung mga bagay na kung ako lang di ko yung gagawin. Pero dahil sa yung nagbuhay na spirito that raised Jesus from the dead is the same spirit living in us, nagagawa lahat yung mga imposibleng bagay. Sabi nga ng isang mangangaral, it is not about Christ. It is Christ. Yes. Tama. It is Christ living, So, manifesting in our lives, Amen. So, don't waste sabi nga nung dalawa yung, tingnan nyo to merong isa akong nabasa, meron siyang ginawang libro, don't waste your life in Christ. Or don't waste Christ in your life. Tama. Dalawa. Parang, inisip ko, don't waste Christ in your life. Or don't waste, anong isa? Magkaiba, di ba? Oo. Huwag i-waste, kapatid. Tandaan niyo po, buhay ang kapalit niyan. Na kay Lord na tayo, sa atin na si Kristo, huwag natin sayangin itong buhay na to. Buhay we will lalay. Share in this eternal glory, and share our new life must be consistently sharing God's glory. Kahit sino makita natin, masishare natin yung Christ's glory. They too will experience yung sinasabi nating life hidden in Christ. Amen. Birthday. Bati muna tayo mga kapatid. Para po sa mga kapatiran natin na may birthday ngayon. Pero welcome din kay Brother Bernie at Sister Vivian. Kahit hindi pa ngayon ang birthday niya, magbe-birthday na kami ngayon. Pero sa araw po na to, ang mga kapatiran natin na may birthday ay si Brother Ned Marasigan. Ayan. Brother June Carino. Happy birthday po. Kay Sister Mercedes Pega. Sister Jincel de las Alas. Sister Luisa Donadio. Brother Bobby. Uy, si Brother Bobby de Guzman. Birthday ngayon. Bobby, Sister Dory. Candelaria, oo. And Sister Malen Dino. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday, happy
Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, atin munang ipagpapatuloy yung ating lesson. Sige, mamaya na yung mga announcement natin, ha? Sa verses 5 to 11 naman tayo. Sabi rito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Okay, so kinount na po tayo ng Diyos na righteous dahil meron tayong bagong buhay. Pero mga kapatid, itong bagong buhay natin ay may demand sa atin or may requirements. Our new life demands a great character. Hindi po pwedeng may new life ka na tapos ganun pa din yung ugali mo. 'Di ba? What's new? Kung yun pa rin yung ugali mo. So, itong ating new life ay merong requirements and demands. Okay? That we must have a great character. Ngayon, ito pong new life po natin na to, pagka pinakinggan nyo yung ating binasa na 5 to 11, medyo yung demand nito ay matatawag nating violent demand. Violent in a sense na you have to put force para po makuha mo siya. Kailangan radikal, ayan, totoo yan. Radikal yung kanyang demands na ito. Ang unang demand niya is put to death. Hindi yung kaaway nyo, ha? Put to death all sins that enslave the body and its members. Yung pong phrase na put to death dito means to act as though the body is dead. Patay na sa kasalanan. Patay na sa kasalanan. So, dapat, ang isang mananampalataya, yung buong katawan niya must be put to death pagdating sa kasalanan. Pagkatungkol na pagka sin na is concerned, consider your whole body as dead. Patay na, wala na. Hindi na yung pupwede na mabuhay pa. Tandaan ninyo, a dead man cannot sin. Diba? A dead man can do nothing. Therefore, if a believer is dead, dapat hindi na nagkakasala. Kasi dead to sin na, mga kapatid. Ang point po dito, ang sinasabi ritong dead to sin, it is an act of the mind or the spirit. And the only way po na pwede nating gawin ito is in Christ. That is why dun sa una nating kaninang pag-aaral, your life should be hidden with Christ in God. Kasi wala po sa atin ang pwedeng magmalaki na kaya po nating mamatay sa kasalanan at iwasan ang kasalanan apart from Christ. Kaya nga po kailangan natin siyang tanggapin bago tayo mamatay sa kasalanan. Kasi wala pong tao ang merong kaya na talikuran ang kasalanan. So, yung buhay na ito is only possible in Christ alone. Wala nang iba. Kasi yung Holy Spirit na
ibinigay sa atin ni Kristo, iniwan niya sa atin nung siya ay umakyat mulit, siya lamang ang merong kakayahan to work within the human heart at bigyan po tayo ng kalakasan at kapangyarihan na i-conquer ang kasalanan permanently and eternally. Bakit kanyo? May mga tao na sobrang disiplinado sa sarili that they can overcome some sin. Diba? Kaya nga meron tayong mga New Year's resolution. Sabi natin, hindi na talaga ako mag-iinom, hindi na talaga ako maggaganito, hindi na ako maggaganyan. Pagka disiplinado, meron naman talagang mga tao na nakakagawa nun. But not all sin. Merong disiplinado, pwede nilang yung some sin, but not all sin. And not permanently, not eternally. O, ilang buwan na ang ilang buwan bago ka mag-BSDU. Ba, nagkaroon ka ng New Year's resolution. Ilang buwan bago ka nag-BSDU? Mabilis lang? Depende, di ba? Depende sa tao. BSDU po is balik sa dating ugali. Di ba? Gaano katagal yun? Ha? Napaisip kayo sa BSDU? Balik sa dating ugali. Kaya nga doon sa ating word of the week, yung to be controlled by the Spirit means life and Oo. peace, but to be controlled by the flesh means death. Oo. Dito rin sa Roma, sa East, Beb, tignan mo. Sige, basahin mo. Sabi mo, lahat ng members ng ating buong pagkatao ay dapat patay na. Sige, ito. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its Last. you should obey it in its lust, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. When you say members, yung parts of the body. Oo. And so, 3 months, 4 months, 6 months, pag talagang disiplinado ka, and then balik ka na naman sa dati. Oo nga. Hindi ba? So, nangangahulugan po lamang na itong bagong buhay natin na dead to sin can only be done only through Christ. Meron pong enormous difference, mga kapatid, between human discipline and godly control. Yes. Napakalaking difference po noon ng disiplina lamang kaysa doon sa ang Diyos ang nagkokontrol. Alam niyo kung ba't napakalaki ng difference? Kasi ang difference na yon, Christ. Amen. Christ is the difference between human discipline and godly control. So sabi rito, anong sins ang kailangan nating i-put to death? Naku, nilistahan tayo ng mga kasalanan dito, mga kapatid. At napaka-specific, di ba pwede naman siyang mga sins na lang. Bakit din-specify niya isa-isa? Very specific po ang Bible dito sa mga kasalanan na to because these sins tend to enslave the human body. Kaya nga, sabi niya, yung members of your body, kailangan i-preserve mo siya. Di ba? Dead na siya. Itong mga kasalanan na to, kaya in-specify ng Diyos, ito yung palagi ang nag-enslave sa human body. Tignan mo. Sexual immorality. May kinalaman sa katawan natin, di ba? There is the sin of impurity. Sa katawan na naman again natin. And there is the sin of lust, yung sinabi niya kanina. Sa Greek is pathos. Ang pathos po is passion, craving, strong desire, intense arousal, a driving lust. So, sa listahan na to, ang lust po is a desire and craving for the wrong things. Yun ang ayaw dito, desire and craving for the wrong things. Mas malakas kasi yun pag pinag-uusapan natin ang flesh, mas malakas ang desire niya for the wrong things. Ang Espiritu lamang ng Diyos ang nagdi-desire sa atin for the right things. So, maraming mga scriptures na pwede nating basahin. Matthew 5:28-29, Romans 1:26-27.
So, ang pinaka-ano po is Galatians 5:16 to 17. Kaya nga sabi niya, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Lahat tayo aamin na every time na tayo ay nagkakasala, mula tayo sa Espiritu. Hindi tayo nakokontrol ng Espiritu. Kasi kung nasa Espiritu tayo, hindi natin gagawin yun. Meron nga akong nabasa, ang sabi doon, you do not love Christ enough. That's why you sin. Kasi kung mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan, di ba? So you do not love Christ enough. Sabi, kaya ka nakakagawa nun. So sabi, live in the Spirit. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit, what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Galatians 5:16 to 17. At Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desire. Kaya po mas importante talaga na siguraduhin natin, sabi ni Pastor, that we are in Christ. Ito nga sa 5:1 ng Galatians. Sige. Sige, basahin mo, Beb. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Huwag nang ulit-ulit, mga kapatid. So, nilista niya yung dapat nating immortify or isubdue or Put to death. patayin. Patay na yun, patay Oo, na eh. patay na yon. So una, yung mga nilista niya ng mga kasalanan. So sabi niya, merong yung malice nga, ay sexual immorality, purity, and also the evil desires. Alam niyo yung evil desires, it is a yearning and an aching for all kinds of evil. Yung bang parang nangangatal pag di nakagawa ng kalokohan. Ganon. Yearning. Yun po yung evil desires ang tawag po doon, mga kapatid. At ito pong evil desires na ito ang nagiging dahilan kung bakit alam mo na mali, pero you continue to look, you continue to feel, you continue to touch, you continue to listen, you continue to smell and smell. Ang bango mo And you continue to seek and seek. Saan pa kaya ako makakakuha? Saan pa kaya ako makakakita? Saan pa kaya? Saan pa kaya? Yun, evil desires yun ang nagkokontrol sa mga ganun, mga kapatid. Ngayon, dinagdag pa doon, sabi niya, there is greed. Pag inisip mo, hinanay ang greed doon sa sexual immorality, impurity, evil desires. Bakit kaya? Kasi ang greed is craving, grasping, grabbing, desiring to have something. Desiring to have something when it is not needed. It is desiring more than what we need and desiring more than what we should have. Meron nagtanong, when is enough? When is enough? Enough? Oo. Kasi meron akong sharing yung greed para bang umiinom ka ng tubig dagat, uhaw na uhaw ka. Pero hindi naman makukwens yung uhaw mo kasi tubig nga siya kaya lang maalat. Papatayin ka na pala nun. Oo. Meron may naalala akong Oo, kwento yun dyan. yung sharing lang. Tsaka yung greed, idolatry, no? Yes, oo. Kaya sa hinanay dun Kasi greed is idolatry. Meron akong isang nabasa. Ito ay, parang napalabas na. Parang pambata Meron daw isang prince na hindi daw siya pwedeng maligo nang wala yung kanyang rubber duck. So parang niya na yun, anong tawag doon? Oo, yun. Yung ibaunan. Oo, parang gano'n. Ibaunan. Siya, rubber duck. Ngayon, kapag hindi niya na nagustuhan yun, kukuha na naman ng panibago. Tapos, one time, nagliligo siya. Baka meron tapos, dumating na totoong duck, hindi? Hindi yan? Hindi. Oh, sige. Kala ko lang.
Okay, okay. Hindi, kala ko lang yung... Sige, tuloy. One day, naliligo siya. Tapos, meron siyang, doon sa kabilang building, may nakita siyang bata rin na naliligo. Tapos, sabi niya doon sa katulong niya, pengi ako ng Larga Vista. telescope na lang, pang matanda yung Larga Vista. Pengi ako ng telescope. Pag ganyan niya, nakita niya may rubber duck. Dahil prinsipe siya, sabi niya dun sa kanto niya, kuhanin mo yung rubber duck ng batang yon, gusto ko yon. Sabi niya, meron na po kayo. Sabi niya ganon. Sabi niya, sinabi na nga, gusto ko yun Ano ngayon kung meron na ako? Gusto ko yun, kunin mo yun. Sabi niya, gusto ko lang pong paalala sa inyo na yung mga rubber ducks niyo po, isang cabinet na po. Sabi niya, sino ka para sabihin sa akin yan? Sabi niya, sinabi ko nga, gusto ko yung rubber duck ng bata Sabi niya, yan na nga po, meron na nga kayong gamit. Sabi niya ganon. Kahapon pa to binili. Kailangan magkaroon ako ng bago. Ganon daw ang greed. Wala siyang pakialam kahit na meron ka na. Basta may nagustuhan ka, by hook or by crook, kailangan makuha mo siya. Diba meron sa Bible, laki-laki na, tapos may nakitang konti lang kasi doon sa mata, kinuha pa niya. Bigla kong napansin, ang baba ng boses mo tapos ang taas-taas ng pitch ko, no? Para kung babaan natin. Alin? Kaya tuloy, akala nila galit ako lagi Hindi naman. Okay. Inspired Yun, by yun, the yun. Holy Okay, Spirit. okay. Ako So, naman, So, tama yung sinabi ni Pastor. Greed is idolatry, mga kapatid. If a person looks at something so much that he covets it, he has set it up as a God, which he pursues with the energy and effort of his mind and body. Yun nga yung kanina, by hook or by crook, kailangan mapasa akin yun. Now, bakit ba kailangan nating isubdue or put to death itong mga nilista na to na mga kasalanan dito? May dalawang reason. Unang-unang reason is it will bring down the wrath of God upon man. Yung wrath dito, the word wrath here is orge, which means anger. Pero itong sinasabing wrath of God na ito, di ba lagi natin sinasabi, naku, magagalit sa'yo si Lord, lagot ka. Kasi ini-equate natin yung anger natin, nakaparehas ng anger ng Diyos. Ang anger ng tao ay base sa emosyon niya. Kaya minsan nagwawala tayo kasi nadadala tayo ng emosyon natin. Later on, pagsisisihan natin yung nagawa nating kasalanan, dulot ng galit natin na yon. Hindi po ganon ang galit ng Diyos. Kaya minsan, di ba, ba't itong taong to, dami ginagawang kasalanan, bait-bait pa rin ni Lord sa kanya? Kasi nga, huwag mong i-equate yung galit ng Diyos kapares ng galit natin. Yung galit ng Diyos, iba mga kapatid. Ang galit niya is more directed on the sin than on the person. Yun ang galit ng Diyos. Pag tinignan mo kasi yun, kasi hindi niya gusto yung kasalanan Minsan, may mga tao tayong tinitreat na ganon, pero hindi nila mahiwalay yung galit sa kanya at galit sa kasalanan niya. Minsan, pag sinabi natin, galit ako sa ginawa mo, ang pakiramdam niya, nagagalit ka sa kanya. Kaya parang hindi nga ngayon maintindihan. Di ba? Nakilod ka na, nagagalit pa sa akin. Hindi ako nagagalit sa'yo. Nagagalit ako sa ginawa mo. So, yun yung pagkakaiba po noon, mga kapatid. At hindi tayo po pwedeng hindi magalit sa kasalanan. Pagka hindi ka nagalit sa kasalanan, may problema ka. Di ba? Paano mo masasubdue? Paano mo papatay lahat yung mga nakalistang kasalanan kanina kung hindi ka galit doon? Hate sin. Oo, kasi pag hindi ka galit sa kasalanan, i-welcome mo We-welcome mo. Siyempre, hindi ka galit. Bati kayo So, pagka bati kayo, i-welcome mo siya. The grasya ni Lord ay always available for us to go back to God. That's why, ang sabi nung binasa natin, always be in the Spirit.
Wala namang pwedeng magmalaki na kaya nating lahat to. Pero ang ibinibili na maigi ng Biblia, always be in the Spirit para hindi ka makagawa ng kasalanan. So, kaya sinabi ng Diyos, isubdue mo ang kasalanan kasi the wrath of God will come down upon you. Hindi kasi gusto ng Diyos, hindi po pwedeng ma-reconcile ang Diyos sa kasalanan. Kasi nga, galit siya doon, mga kapatid. Huwag po natin ikakatuwiran na God is merciful. Yes, He is. Pero He is also a holy God. Hindi ngayon po pwedeng itolerate. Pangalawa, na reason kung ba't kailangan nating isubdue or patayin yung mga kasalanan na yan, because these sins belongs to our old self. Wala na pong, hindi na yan. Na-dealt na yon nung namatay si Kristo at nung tinanggap natin siya. Ngayon, meron na tayong resurrected life. We have a newness of life. We live according to the Spirit. Amen. So, they do not belong to your new life. Hindi po sila bagay sa new life natin. Kaya nga po tayo binigyan ng bagong buhay ng Diyos kasi hindi niya gusto yung dati natin. So, yung mga dating ugali natin, kaya nga dati, hindi na bagay sa bagong buhay natin. Kaya po niya gustong alisin yun sa atin. Kasi doon na po tayo hinango ng Diyos eh. Doon tayo namumuhay bago niya tayo natagpuan sa mga ganong kasalanan. Pero hindi na ngayon. Hindi na sila bagay, mga kapatid. Sabi, what is the difference? Again, yung sabi natin kanina, there is an enormous difference between human discipline and godly control Christ. Same thing. The difference between the old self and the new self is Christ again. Siya, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, we are hidden. Hidden in Christ. So sabi, do not turn back again and begin walking in those sins again. Alam niyo ba na kapag paulit-ulit po tayong bumabalik doon sa mga ugali natin na tinanggalan na tayo doon sa mga kasalanan na inalis na tayo doon, paulit-ulit po nating dinideny si Kristo. Kasi sabi natin, the difference between the new life and the old life is Christ. Now, if you are doing yung mga kasalanan that belongs to your old life, you are paulit-uliting denying Christ. Biro mo, mga kapatid. Ang ginagawa nun, we break the heart of God. Pag paulit-ulit po tayo sa ating mga kasalanan by abusing the death of His dear Son on the cross. Ina-abuse natin, mga kapatid. Di ba? Tayo nga, nung nanood ng Passion of Christ, parang naantig yung damdamin mo. Grabe naman to, lalo na pag pinanood mo yung pinakahuli, yung kay Jim Caviezel, di ba? Yung nakita mo kung paano napunit-punit yung mga laman niya habang ginaganon siya. Ako nung napanood ko yun, parang ang sakit sa puso. And yet, sobra yung yung appreciation mo pag napanood mo yon sa ginawa ng Diyos sa'yo. So isipin mo na lang yon. Paulit-ulit mong ginagawa kay Kristo yon every time na nagkakasala tayo. So wag na, mga kapatid, wag na po. And the second demand of this new life na meron po tayo is also violent. Ang nakalagay, strip off the sins that enslave the emotions and the tongue. Yung una has something to do with our body. Di ba? Members of your body. Inisa-isa niya, kaya specific siya. In-specify din niya rito isa-isa yung mga kasalanan that enslave naman this time the emotion and the tongue. 6 sins that are to be stripped off. Sabi rito. Alam nyo, itong mga 6 mga 6 na kasalanan na to na kailangan po nating stripped off. Hubarin. Tama ba ako? Yung strip 6? off. Baklasin. Tanggalin. Tanggalin. Oo. Ganun eh. Yun ang ginamit eh. Parang scrape. Strip ba is scrape din? Parang ganon.
Etong mga kasalanan na to are deep-seated emotion at saka yung mga reaction doon sa deep-seated emotion. Kaya pala pinagsama, no? Emotion and tongue. Kasi sinasabi ng bibig kung ano yung mga nandun sa deep-seated emotion. Kaya pinagsama to. Ano-ano ito? Unang-una, anger. Pangalawa, there is the sin of rage. Sabi sa Galatians 5:19-20, what human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy, and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight. Away-away. They become jealous, angry, and ambitious. They separate into parties and groups. That is why hindi maganda yung cliques. Yes. Grupo. Once na may nagbuong grupo, ibig sabihin, nag-divide na. Kasi dapat isa lang eh. Pagka may nabuong grupo-grupo, division na agad yun. Divided na eh. Yung dating isa, naging marami. So, division na talaga yun, mga kapatid. There is also the sin of malice. Alam nyo ba yung malice? Grabe pala to. Deep-seated feelings against a person. Ito pa, hatred that lasts on and on and on. Parang naka-energizer pala itong malice. Kaya nga dun sa... Hindi siya tumitigil. Hindi siya nag-stop. Paulit-ulit, ulit ng ulit. An anger that goes on and on. Yung anger, rage, yung rage, 100 doble ng anger. Anger. Ito namang malis na to, intense and long-lasting bitterness against a person. Malis. That's why it goes on and on. Enslaved ka na On pala. and no? on and So, on. ilan na yan? Anger, sa emotion, Rage. rage, malice. Malis. Saan yung sa lips na mamya? Ito na susunod. So, kaya sinabihan po tayo sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Ephesians 4:31. Papasok na ngayon, biro mo, anger, rage, and malice, isinama doon the sin of slander. Yun na yung susunod sa tang na yun, mga kapatid. Saan yung lie? Alam nyo ba na, mamayang konti, alam nyo ba na yung sin of slander is blasphemian, galing sa word na blasphemian? Speech that insult, hurts, endures, and shows contempt. Yon. Ang slander. Psalm 101 verse 5, I will get rid of anyone. Naku, mga kapatid. So lahat ng mga marites, lahat ng mga masitsit, sabi, I will get rid of anyone who whispers evil things about someone else. I will not tolerate anyone who is proud and arrogant. Meron akong laging naririnig at natutunan at ako'y sumasang-ayon naman. Yung slander, 2. Takes 2. Oo. Yung nakikinig, Kawawa yung isang nakinig, tinapuna. Para siya, ang sabi nga lagi, ang illustration, basurahan. inidoro. Mas pangit, no? O nga, excuse me. Pero mo, it takes 2 to slander. So yung nag-slander at saka yung tinapunan, 2 pala sila. Minsan Okay. yung tinapunan, sa kanya na-imbak. So, sabi rito, get rid, subdue, mga kapatid, mortify itong mga kasalanan na to. There is also the sin of filthy language. Thank you, Lord. Wala nang nagmumura sa atin, ha? No? Wala na. Mabilis lang. Merong naki-basketball. Laro, tuwa-tuwa kami. Ganyan. Eh, nagpahinga na ako, umupo na ako. Tapos mami, maganda yung laban na. Biglang meron na pamura. So, lahat kaming... Pero hindi atin yun. Hindi. Meron nakilaro lang. Nakilaro. Ewan ko, nandito kayo. Dayo. Naglalaro gano'n din. Dumayo. Nagkukwentuhan lang kami. Kasi dahil medyo ang ganda ng laro. Biglang nung meron nagmura, lahat kami dito. Napaganon. Ano na pala?
Hindi na. Ano? Masakit na sa Oo, tenga. parang, ay. Tapos biglang sabi nung anak, ay, sorry po. Kasi hindi na-shoot. Parang ma-shoot na eh. Parang okay na. Kaya na, ay, sorry po. Tuloy lang. So, sin of filthy language. Ephesians 5:4, sabi yan, nor is it fitting for you to use language which is obscene, profane, or vulgar. Rather, you should give thanks to God. There is also the sin of lying. Ako, mga kapatid, ito lagi nagagawa natin. Kasi ano natin siya, nililabel natin ang lying. Lying is lying. Asan ka na? Parang nung surprise birthday kay Pastor, nag-uusap kami nila ni Nang Nilda, sila ni Nang Parang Rem. hirap ka na. Tapos sabi ni Nang Rem, ganito ha, pagka po dito tayo, kayo sasabihin nyo lang kay Pastor, Pastor, may kailangan kami i-discuss sa inyo, sabi ni Nang Rem. Okay. Diyos ko Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasinungalingan namin. Hindi mo nakakayanin. Parang meron namang, meron lang mabuti, kaya lang, wag mo munang paalam or sa. Kaya lang, parang kapag sinungaling ka ng kapraso, parang konsensya ka na, no? So, Naranasan niyo ba yun? Oo, mga kapatid, wag nating maliitin ng lying. Oo Kasi hinanay siya rito eh. Hindi mo na kaya talaga kahit na biglang masasabi mo pa rin yung totoo, parang ganon. Oo nga. Kaya, wag natin siyang gawing Meron kasi mga ibabaliwala lang. Nagsinungaling lang naman ako. Hinanay nga siya dito eh. Wherein, if you do it, ang sabi rito, the wrath of God will be upon you. So it must be, malala. Kasi biro mo, parang nagsinungaling lang eh. Sabi rito, the wrath of God will be upon you eh. Kapag ka nagsinungaling. So sabi sa Ephesians 4:25, no more lying then. Each of you must tell the truth to the other believer. Because we are all members together in the body of Christ. Mga kapatid, kahit po, galit kayo dun sa tao, wag po kayong, halimbawa, Masamang magalit. hindi, ibig sabihin may sama ka ng loob sa tao, huwag ka pa rin magsisinungaling sa ibang tao tungkol dun sa kanya. Lying wag. Sabi, we are all members together in the body of Christ. And there are three reasons why we are to strip off the sins of the emotions and the tongue. Unang-unang reason, we have to put the old man or the old person off. We have to put off, alisin na, tanggalin na, hubarin mo na yun. And we have to put on the new man or the new person. Diba? Otherwise, bare naked. Kaya ka subject sa lahat ng attack ng kaaway Wala kang suot. Hindi mo na nga tinanggal yung luma mo, hindi mo pa sinuot yung bagong buhay mo. Clothe yourself with righteousness. Oo. And the third reason is we are all one in Christ. All one body in Christ, mga kapatid. Amen. Okay? So, wala na pong rage, anger, malice, slanderous, insulting, or hurting talk. No more lying, no more filthy talk. Alisin na po natin yan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi kanina, applicable ito sa lahat ng tao. Hindi lamang sa Jews and Gentiles, sa lahat po, mga kapatid. Sabi niya, Jam? To make one lie successful, you have to make at least 7 lies. What are those 7 lies? Naglulubid-lubid. Naglulubid-lubid na. Oo So, nga yung naman, pagka nagsinungaling ka. Kasi, sa totoo lang, alam mo kasing hindi totoo yung sinasabi mo. Kaya tuloy, pagka nagtanong yung kausap mo, mag-iimbento ka na ng mag-iimbento para pagtakpan mo yung unang kasinungalingan na sinabi mo. Wag, mga kapatid, wag na po. So, Wag na parts ng katawan natin, Oo. Una, parts ng katawan natin, yung ating members ng body should be an instrument of righteousness. Tapos sa ating emotion, sa ating pananalita, sa unang Thessalonica 5:23. 1 Thessalonians 5:23 says,
And the God of peace sanctify you wholly. Amen. Body, so yung body, yung instrument of righteousness. Soul, part ng emotion natin should be sanctified by God, by the Word of God. Yung ating mind, set your minds on things above. Fill your minds with things that are true, noble, and lovely. So, part din ng soul being natin. And our will should be in subjection, or our will should be in submission to the will of God, so that our life is always in the presence of our Lord, hidden our life in Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan. So, ang ating ngayon, tagline for this day, magagalit si Lord. Hindi, wag mo sasabihing magagalit si Lord sa'yo kasi hindi nagagalit si Lord sa kanya. Magagalit si Lord doon sa kasalanan. Okay? Ayan. Okay. Ang atin na pong Announcement. Rhythms of Love. Ito po ang Valentine's Fellowship ng CSM. Rhythms of Love. Ang theme nila is 1 John 4, 16 to 18. Sa Feb 25 na po ito. Mag-start po ng 2 p.m. onwards sa Cramsis. Okay? Ang dress code, smart casual. If you're not smart, then do the casual. Ang color po ay red. Ang theme. Color theme is red, pink, and white. Yan. Sabi nila, pati mo lalaki? May share ba? May share? May share. 250 per head para po sa inyong pagkain. Sabi nung iba, pink lalaki, may nabasa ko. Ang tunay na lalaki, nagpipink. White pwede. Pwede rin namang pink. Ang tunay na lalaki nga, nagpipink. Ito, Okay. anong kulay ba to? Tunay na lalaki. Di ba katunayan yan? Ang tunay na lalaki, nagpipink. Oo, may nagbigay ng birthday ko. Doon sa barangay na lang, magpaliwanag. Wala namang problema. Ayan. Buti na lang may color blind. Thank you, Lord. Tayo po ay mag-e-end up sa ating news song, pero bago po ang lahat, tayo po yung magko-closing prayer muna. Ay, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami nakarating sa mga tahanan at mga kapatiran na nakapakinig ng salita mo na aming buhay. Again, awat grasya, Lord, na ito ay aming maipamuhay. Again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. Narito po ang ating repeat new song of the week. Salamat at nakilala kita, O Hesu Kristo, composed by Sister Mercy Lalog, arranged by Brother S.J. Garcia. God bless you all, mga kapatid. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Hesu Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Hesu Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus.
Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Binigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesucristo, hindi na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Second Timothy 2:2.